Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka. At i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masaya kasing magkwentuhan kapag alam nating sabay-sabay nating pinapakinggan ang isang istoryang may lalim, sakit at pag-asa. Halina at samahan mo ako sa buhay ng isang babaeng matagal nang nagtiis pero hindi kailanman nawalan ng dangal. Si Serapina Lloren ay hindi lumaking mayaman pero lumaki siyang marunong lumunok ng hirap nang hindi umiiyak sa harap ng ibang tao. Sa maliit na baryo ng San Isidro, kilala ang pamilya nila bilang tahimik, marangal at hindi reklamador kahit kapos sa buhay. Ang kanyang inang si Miguela ay maghapong naglalako ng nilagang saging at kamote sa palengke, habang ang nakababatang kapatid niyang si Tisoy ay bata pa lamang noon at madalas sakitin. Maaga pa lang ay alam na ni Serapina na hindi sapat ang pagiging mabait sa mundong ito. Kailangan mong maging matatag, tahimik, at marunong magtiis kapag wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo. Tuwing madaling araw, gigising si Serapina para tumulong sa nanay niya sa paghahanda ng paninda. Pagkatapos ay magmamadali siyang pumasok sa paaralan na halos kupas na ang uniforme at minsan ay may tagpipa sa laylayan. Ngulit sa kabila ng lahat ng iyon, likas siyang matalino. Siyang tipo ng estudyanteng hindi man laging napapansin pero kapag nagsalita ay may laman. Kapag may group activity, siya ang tahimik na gumagawa ng paraan. Kapag may problemang kailangang lutasin, siya ang unang nakakahalata ng butas at unang nakakahanap ng maayos na sagot. Fina, wika ng kanilang guro noon sa high school na si Ma'am Sabelina, kung may batang kayang baguhin ang kapalaran ng pamilya niya, ikaw iyon. Huwag mong sasayangin ang talino mo. Ngumiti lamang si Serapina noon. Hindi siya mahilig sa malalaking pangarap na ibinabandera sa hangin. Para sa kanya, sapat ng makaraos, mapagtapos ang kapatid, at mapagaan ang buhay ng kanyang ina. Nang makatuntong siya sa kolegyo sa tulong ng scholarship, mas lalo niyang naranasan ang bigat ng buhay. Working student siya sa umaga at pumapasok sa klase sa gabi. Minsan ay hindi na siya nakakakain ng maayos pero hindi iyon mahahalata sa kanya dahil sanay siyang ngumiti kahit gutom. Nagtrabaho siya bilang file clerk sa opisina ng negosyanteng si Baldomero Valleña, isang kilalang matanda sa lungsod na may matalas na mata sa mga taong may potensyal. Sa unang mga buwan, simpleng pag-aayos lamang ng papeles at pagdadala ng kape ang ginagawa ni Serapina. Ngulit napansin ni Baldomero na sa tuwing may mali sa records, si Serapina ang unang nakakakita. Kapag may supplier na pilit naniningil ng maling halaga, siya ang marunong magkumpara ng dokumento. Kapag may empleyadong nalilito sa resibo at ledger, siya ang tahimik na tumutulong. Isang gabi, pinatawag siya ni Baldomero sa opisina nito. Serapina, sabi ng matanda habang nakasalamin at nakatingin sa ilang papeles, ikaw ba ang nag-ayos nito? Opo sir, may mali po kasi sa dalawang invoice, baka po na doble lang ang encode. Tama ka, sabi ng matanda habang tumango. Marami na akong empleyadong dumaan dito pero bibihira ang may mata sa detalye at may dangal sa trabaho. Huwag kang tanga-tanga sa buhay. Ang mga tulad mo kung matutong humawak ng tamang tao at tamang desisyon, malayo ang mararating. Mula noon, unti-unting pinagkakatiwalaan si Serapina sa mas seryosong gawain. Tinuruan siya ni Baldomero ng tamang pamamalakad sa accounting, procurement at financial negotiation. Hindi man niya nakuha ang luho ng mayayaman, nakuha niya naman ang kaalaman kung paano umiikot ang mundo ng negosyo. Sa paglipas ng mga taon, nagtapos siya ng pag-aaral habang unti-unti ring lumalawak ang kanyang karanasan sa paghawak ng pera, tao at problema. Pagkaraan ng ilang taon, nakabuo si Serapina ng matatag ngunit tahimik na reputasyon sa ilang negosyante. Hindi siya sikat, hindi rin pala salita, pero ang mga taong totoong may alam sa negosyo ay kilala ang kanyang pangalan. Isa sa mga nagtiwala sa kanya ay si Ma'am Lualhati Serrano, isang biyudang negosyanteng kilalang istrikta ngulit patas. Sa unang pagkikita pa lang nila, nakita agad ni Lualhati ang klaseng disiplina ni Serapina. Hindi ka madaldal, wika ni Lualhati habang nagkakapi sila sa opisina. Magandang ugali yan sa mundong maraming palabas. Mas gusto ko pong maayos ang trabaho kaysa maingay ang pangangan, payak na sagot ni Serapina.
Napangumiti si Luwalhati. Kaya ka mapanganib, hiha. Hindi ka halatang malakas. Sa kabila ng unti-unting pag-angat sa buhay, hindi nagbago ang ugali ni Serafina. Simpleng damit pa rin ang suot niya. Hindi siya mahilig sa mamahaling bag o alahas. Nanatili siyang mapagkumbaba, lalo na't alam niyang isang maling hakbang lang ay maaring bumalik sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa isang outreach program na sinuportahan ng opisina ni Ma'am Luwalhati, doon niya nakilala si Leandro Veneracion. Isa itong volunteer driver na maayos manamit, maginoo kung magsalita, at marunong makinig. Hindi ito tulad ng ibang lalaking puro papogi at puro salita. Sa unang tingin ay inakala ni Serafina na isa lamang itong tahimik na lalaki, may simpleng buhay. Hindi niya alam na si Leandro pala ay anak ng isang pamilyang sanay sa yabang, ngunit palihim ng kinakain ng utang. Sa una ay madalas lang silang magkasabay sa proyekto. Nag-uusap tungkol sa logistics, donor lists at schedules. Ngunit nang tumagal, napansin ni Serafina ang kabutihan ni Leandro. Dinadalhan siya nito ng tubig kapag hindi pa siya nakakapaghinga. Minsan, kapag ginagabi siya sa site, hinihintay siya nitong makasakay ng ligtas. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Leandro isang gabi habang magkasabay silang naglalakad palabas ng covered court kung saan ginanap ang relief event. "Napapagod," sagot ni Serafina, "pero mas nakakatakot kasing tumigil." Matagal siyang tinitigan ni Leandro bago ito bahagyang ngumiti. "Kaya siguro ang tibay mo." Hindi agad nagpabigay si Serafina sa panliligaw nito. Sanay siyang hindi nagpapadala sa matatamis na salita. Pero si Leandro ay hindi pala salita. Maalaga ito, magalang kay Miguela, mabait kay Tisoy, at marunong makisama ng walang kayabangan. Doon nagsimulang lumambot ang puso ni Serafina. Akala niya noon ay sa wakas ay nakatagpo rin siya ng lalaking magiging tahanan niya mula sa mahabang pakikibaka sa buhay. Nang magpakasal sila, simple lamang ang seremonya. Wala iyong malaking handaan, ngunit naroon ang mga taong mahalaga. Si Miguela, si Tisoy, si Ma'am Luwalhati, si Baldomero na noon ay mahina na ngunit dumalo pa rin, at ilang malalapit na kaibigan. Sa araw na iyon, akala ni Serafina ay nagsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugtong hindi na siya mag-isa sa pagdadala ng mga pasanin. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanilang pagsasama, ay unti-unti nang lumabas ang mga lamat sa pamilya ni Leandro. Ang kanyang biyanan na si Veronidia Veneracion ay isang babaeng laging nakaayos, laging nakataas ang noo, at laging may opinyon sa lahat ng bagay. Sa unang tingin ay disente at elegante ito, ngunit sa likod ng malamig na ngiti ay may tatalim na pangmamaliit. Ang hipag naman niyang si Clarimond ay mahilig sa branded na gamit kahit kapos sa pambayad. Ang asawa nitong si Isagani ay tipong laging may malaking negosyong paparating pero ni isa ay walang natatapos. Mayroon ding pinsan si Leandro na si Isabela, isang babaeng laging may bagong chismis at laging may dagdag na lason sa usapan. Nung una, sinikap ni Serafina na makisama. "Ma, hayaan niyo po ako na ang maghanda," sabi niya minsan kay Veronidia nang dumalaw sila para sa tanghalian. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. "Sanay ka ba talaga sa maayos na paghain? Baka kasi sa inyo kahit papaano na lang." Narinig iyon ni Leandro, ngulit tumikhim lamang. "Ma, si Fina ang bahala. Marunong yan." Ngulit kahit sinabi iyon ni Leandro, kulang ang bigat. Ramdam ni Serafina na hindi talaga siya ipinagtatanggol nito. Pinapakalma lamang siya. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging malinaw ang ugali ng mga Venerasyon. Kapag may kulang sa bahay, si Serafina ang inaasahang mag-abono. Kapag may bayaring hindi maasikaso, siya ang nilalapitan ng patago. Kapag may emergency si Clarimond o kapritsyo si Veronidia, si Leandro ang lalapit sa kanya na parang simpleng pakiusap lang iyon. "Fina,
Minsan sabi ni Leandro habang nagkakape sila, baka pwedeng makahiram muna. Sandali lang naman, ibabalik din nila. Magkano na naman? Tanong niya, pagod na ang boses. Rental lang ni Ate Clarimon sa catering equipment, hindi kasi agad dumating ang bayad. Hindi agad sumagot si Serafina. Tinitigan niya ang tasa ng kape sa harap niya bago marahang nagsalita. Leandro, parang ako na ang sumasalo sa lahat ng buta sa pamilya ninyo. Napabuntong hinga si Leandro. Pasensya ka na, makakabawi rin tayo. Hindi na nagsalita si Serafina, pero sa loob-loob niya ay may unti-unti nang napupunit. Hindi alam ng marami na sa mga panahong iyon, si Serafina rin ang lihim na nagaanyos ng ilang utang ng pamilya Venerasyon. Hindi niya iyon ginagawa para sa sarili niyang dangal, kundi para kay Leandro. Ayaw niyang masira ang pangalan ng asawa. Kaya sa tulong ni Attorney Ranier Sarmiento, tahimik niyang pinaplansya ang ilang overdue notices, delayed payments, at mga problemang pinipilit itago ni Veronidia sa likod ng mamahaling kortina at mamantikang ngiti. Ngulit habang lalong lumalaki ang mga problemang sinasalo niya, lalo rin siyang nawawalan ng espasyo sa loob ng pamilyang iyon. Ang kabutihan niya ay hindi pinasasalamatan, ginagamit lang. Ang katahimikan niya ay hindi nirerespeto, inaabuso lang. At sa bawat hapunang puno ng matamis na plastikan, bawat pabulong na insulto mula kay Isabela, bawat mapang-uyam na tingin ni Veronidia at bawat katahimikan ni Leandro, unti-unting binubuo ng panahon ang gabing darating, ang gabing sisira sa huling natitirang pagtitiis ni Serafina. Hindi pa niya iyon alam ng lubos. Ngulit sa puso niyang sanay nang makaramdam ng unos bago pa ito dumating, may tahimik bang babala. May isang gabi, habang nakatayo siya sa may bintana ng kanilang inuupahang silid at pinapanood ang mahinang ilaw ng poste sa labas, marahang lumapit si Miguela na noon ay dumalaw sa kanila. Anak, sabi ng ina, masaya ka ba talaga? Napalingon si Serafina. Pinilit niyang ngumiti pero hindi nakalusot sa mata ng kanyang ina. Ma, inaayos ko lang. Baka darating din sa maayos. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Ang babaeng sanay sa hirap, madalas akala niya normal lang masaktan. Huwag mong kakalimutang may hangganan din ang pagtitiis. Walang naisagot si Serafina. Napayuko lamang siya habang mahigpit na hawak ang kamay ng ina. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa tahimik na gabing iyon, hindi pa niya alam na malapit nang dumating ang hapunang babago ng takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Bago tayo tumuloy sa susunod na mabigat na yugto ng istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung anong lugar ang kasama mong nakikinig sa gabing ito. Mas tumatagos kasi ang kwento kapag sabay-sabay rating dinadala ang bigat ng bawat esena. At ngayon, heto na ang gabing tuluyang susubok sa dangal, pagtitiis at katahimikan ni Serafina. Hindi agad dumating ang gabing iyon na parang kidlat. Gaya ng maraming trahedyang nagaganap sa loob ng mga pamilyang puno ng plastik ng ngiti, dahan-dahan muna itong linuto sa init ng yabang, inggit at kahinaan. Ilang linggo matapos ang huling pag-uusap nila ng kanyang inang si Miguela, lalo pang naging magaan ang loob ng pamilyang Venerasyon sa pagtrato kay Serafina na para bang obligado siyang laging nariyan. Nasanay na silang kapag may buta sa gastusin, siya ang sasalo. Kapag may kailangang ayusin sa papeles, siya ang kikilos. Kapag may kailangang kausapin sa bangko, sa supplier o sa landlord, siya ang tatawag. Pero sa harap ng ibang tao, hindi siya kailanman binigyan ng dignidad na akma sa mga ginagawa niya. Sa loob-loob ni Serafina, matagal nang may pagod, pero pinipilit niyang manahimik para kay Leandro. Umaasa pa rin siyang darating ang araw na matututong tumayo ang asawa niya para sa kanya. May mga sandaling akala niya ay malapit na iyon. Halimbawa, nang minsang marinig ni Leandro ang biro ni Isabela na swerte ng mga marunong dumikit sa pamilyang may pangalan, napatingin ito ng masama sa pinsan niya at sinabing, "Tama na, Bella." Pero hanggang doon lang. Isang mahinang saway, isang maikling pagtatanggol, tapos balik na naman sa katahimikan. Hindi sapat iyon sa isang babaeng araw-araw kinakain ng sariling sakit.
Dumating ang araw ng hapunang hindi malilimutan ni Serafina. Ipinatawag sila ni Veronidia sa bahay nito isang Sabadong gabi. Ang dahilan daw ay simpleng salo-salo dahil may magandang balita raw tungkol sa negosyong pinapasok ni Isagani. Ayon kay Clarimond, may investor na raw na siguradong papasok at may chance daw na makabawi na sa lahat ng naging aberya ng pamilya. Nagdadalawang isip pa si Serafina kung pupunta siya, ngunit si Leandro mismo ang lumapit sa kanya ng gabing iyon habang siya ay nagsasara ng laptop sa maliit nilang sala. "Fina," sabi ni Leandro, "sumama ka na. Ayokong masabihan na naman ni Mama na hindi ka marunong makisama." Napatitig si Serafina sa asawa. "Ako na naman ang kailangang makisama?" Napayuko si Leandro. "Pagpasensyahan mo na muna. Isang gabing hapunan lang naman." Ilang segundo siyang hindi sumagot. Sa totoo lang, ayaw na niyang pumunta. Ngunit nang maisip niyang baka iyon na ang pagkakataong mahinahong niyang maipakita sa pamilya ni Leandro na hindi siya basta-bastang babaeng pwedeng apihin, pumayag din siya. Pagdating nila sa bahay ng mga venerasyon, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi iyon dahil sa aircon o sa malamig na tiles ng sala. May kung anong mabigat na hindi maipaliwanag. Parang may nag-aabang na eksena. Nasa sala si Veronidia, nakasuot ng mamahaling saya na halatang ilang ulit nang sinusuot sa iba't ibang okasyon, pero ipinagmamalaki pa rin. Sa isang sulok, abala si Clarimond sa pag-aayos ng mesa, ngulit ang tingin niya kay Serapina ay parang may halong pangungatya at pananabik. Nandun din si Isabela na agad na pangiti nang mapansin ang simpleng damit ng hipag ng pinsan niya. "Oh, ayan na si Serapina," sabi ni Isabela nang medyo malakas, sapat para marinig ng lahat. "Akala ko hindi sisipot, baka kasi busy sa mga importanteng tao." Hindi sumagot si Serapina. Sanay na siya sa ganitong klaseng banat, mga salitang kunwari biro pero may lasong nakatago. Lumapit si Tarsilo mula sa may kusina, dala ang isang pitsyel ng tubig. Saglit lamang silang nagkatiginan ni Serapina, ngunit sapat na iyon para maramdaman niyang may awa at pag-aalala sa mata ng matandang katiwala. Sa kabilang gilid naman, abala sina Uldina at Marie sa paglalabas ng mga pagkain. Nandoon ang kare-kare, lumpiang sariwa, inihaw na bangus, at isang malaking platter ng lechon kawali na malamang ay inutang na naman para may ipagmayabang sa bisita. Ilang sandali pa ay dumating din ang mga amiga ni Veronidia mula sa Homeowners Association, sina Divinora, Salustiana at Bilenia, mga babaeng mahilig sa chismis at puro patibong ang papuri. "Siya ba ang manugang mo?" tanong ni Divinora kay Veronidia habang palihim ngunit halatang sinusuri si Serapina mula ulo hanggang paa. Matamis ang ngiti ni Veronidia ngunit malamig ang boses. "Oo, tahimik naman. Medyo kailangan lang turuan sa refinement." May mumunting tawa mula kina Clarimond at Isabela. Narinig iyon ni Serapina, ngulit pinili niyang umupo sa gilid at tumulong na lamang sa pag-aayos ng kubyertos. Ngulit kahit sa simpleng pag-aabot ng plato, ay ramdam niyang may sadyang panglalait. Inuna ni Clarimond ang lahat. Bawat bisita ay nilagyan ng maayos na set ng plato, kutsara, baso at table napkin. Si Serapina lamang ang tila nilalaktawan. Inisip niyang baka hindi sinasadya, kaya nanakili siyang tahimik. Nang nagsimula ang hapunan, nagsalita si Veronidia tungkol sa pagbangon ng pamilya nila. Ikinwento niyang malapit na raw silang makabalik sa dati nilang estado dahil sa mga koneksyon ni Isagani at Clarimond. Tumanggo-tanggo naman sina Divinora at Salustiana na parang bilib na bilib. Sa totoo lang, alam ni Serapina na maraming bahagi ng kwento ay puro pagandahan lang ng salita. Ilang beses na niya iyong naririnig. Ngulit ngayong gabi, hindi na siya nandoon para sagipin ang mga butas ng kanilang mga kwento. Maya-maya ay sinadya na talaga ang pangaapi. "Serapina," wika ni Veronidia habang nagsasandok ng ulam. "Ikaw, kumista naman? Baka gusto mo ring matutong magdala ng sarili. Hindi sapat yung masipag lang, dapat may class." "Aba tita,
Baka hindi naman kailangan yon kung may marunong sumalo sa pamilya. Dagdag ni Isabela sabay halakhak. Sumabad si Clarimond. Ang importante naman sa isang babae, marunong siyang pumwesto. Hindi yung parang laging may gustong patunayan. Saglit na tumingin si Serapina kay Leandro. Umasa siyang may sasabihin ito. Ngunit ang asawa niya ay nakaupo lang, hawak ang baso, pilit na hindi nakikialam. Para bang ang tanging paraan nito para mabuhay sa pamilyang iyon ay ang manahimik at hayaan ng mali. Doon nagsimulang kumirot ang dibdib ni Serapina ng paraang iba. Hindi na iyon simpleng pagkainis. Isa iyong malinaw na pagkaputol ng isang pag-asang matagal na niyang kinakapitan. Habang ipinapasa ang mga plato, napansin niyang sa kanya na lang ulit walang naibigay. Nagtaas siya ng tingin kay Clarimond. "Ate, may extra plate ba?" Mahinahon niyang tanong. Hindi agad sumagot si Clarimond. Tumingin muna ito kay Veronidia at doon nagsimula ang isenang habang buhay magmamarka sa alaala ni Serapina. Dahan-dahang humawak si Veronidia ng isang plato. Nilagig niya iyon ng kanin at kaunting ulam, saka tumayo mula sa upuan. Sa isang iglap na parang matagal na niyang pinag-isipan, itinapon niya ang pinggan sa sahig sa harap mismo ni Serapina. Kumalat ang kanin at sarsa sa tiles. Nabingi si Serapina ng lakas ng lagapak ng basag na plato. At pagkatatos ay dumating ang linyang iyon. Malamig, matalim, walang bahig na hiya. Kung gusto mong kumain, dilaan mo sa sahig. Biglang tumahimik ang buong silid. Hindi gumalaw sina Divinora, Salustiana at Belenia. Nakatingin lamang sila. Gulat, ngulit halatang sabik din sa iskandalo. Si Isabela ay napakagat sa labi na para bang pinipigilan ng sarili na matawa. Si Clarimond ay napaatras pero hindi nagmukhang tutol. Sa halip, tila natuwa pa sa nangyari. Si Uldina sa kusina ay napatigil sa paghain. Si Tarsilo ay napahawak sa sandalan ng pinto at napapikit na para bang alam niyang iyon na ang tuluyang magpapabagsak sa pamilyang ilang taon din niyang pinaglingkuran. At si Leandro? Nanatili siyang nakaupo. "Ma," mahinang sambit niya, ngunit hindi iyon sigaw, hindi pagtatanggol, hindi paninindigan. Isang mahinang tunog lamang mula sa lalaking muling piniling huwag lubusang tumayo para sa asawa niya. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob ni Serafina. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, hindi rin siya naninig sa galit, gaya ng inaasahan marahil nila. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. Ang mga mata niya ay hindi puno ng luha, kundi ng malamig na kaliwanagan. Tinignan niya ang sahig na puno ng kalat, saka isa-isang tinignan ng mga mukha sa paligid niya. Si Veronidia na punong-puno pa rin ng yabang, si Clarimond na walang hiya pa rin na mapanlait, si Isabela na mahilig sumindi ng gulo, at si Leandro na muli na namang duwag. Kinuha niya ang kanyang bag sa likod ng upuan. "Serafina, wag kang maarte," sabi ni Veronidia na tila siya pa ang may ganang mainis. "Biro lang yon." Doon lang nagsalita si Serafina at mahina man ng boses niya ay para iyong patalim na tumama sa lahat. "Marami akong pinalampas," sabi niya. "Marami akong tiniis para hindi masira ang tingin ko sa inyo at para hindi tuluyang madurog ang respeto ko sa asawa ko. Pero ito na ang huli." Napalingon si Leandro sa kanya. "Fina, sandali!" Hindi siya pinatapos ni Serafina. Tumingin siya rito ng diretsyo at sa unang pagkakataon, walang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Wala nang pakiusap, wala nang pagtatangkang intindihin ang katahimikan nito. "Hindi mo ako ipinagtanggol si Leandro at huwag mo nang sabihing hindi mo alam, matagal mo nang alam." Pagkatapos noon ay naglakad na siya palabas. Si Tarsilo ang unang sumunod sa kanya hanggang sa may pinto. "Ma'am Fina," nanginginig nitong sabi, "pasensya na po." Ngumiti siya ng mapait. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad, Manong Tarsilo." Sa labas, nasa lubong niya si Avenilda na sakto namang pampasok sana para mag-abot man hiniram na tree. Nanlaki ang mata nito nang makita ang itsura ni Serafina at ang matigas nitong mukha. "Fina, anong nangyari?" tanong ni Avenilda. "Natapos na," maikli niyang sagot.
Sakto namang huminto sa tapat ang sasakyan ni Ma'am Luwalhati na sinabihan niyang maaaring susunduin siya mamaya kung gagabihin man. Pagbukas ng bintana, nakita agad ni Luwalhati ang mukha niya. "Sumakay ka," mariin nitong sabi. Tahimik na sumakay si Serafina, hindi siya lumingon kahit munsan. Habang papalayo ang sasakyan, doon lamang siya napapikit ng mariin. Hindi pa siya umiiyak, ngunit ramdam niyang may bumibigay na sa loob niya. Hindi ang kanyang pagkatao, kundi ang huling hibla ng pagtitiis na matagal niyang kinakitan. Sa bahay ng mga venerasyon, naiwan ang basag na plato, ang nakalalat na pagkain, at ang katahimikang mas mabigat pa sa sigawan. Walang sino man sa kanila ang lubusang nakaunawa noon na ang babaeng tahimik na lumabas sa pintong iyon ay hindi na babalik bilang dating Serafina na handang umintindi, sumalo at magpatawad agad. Dahil pagsapit ng umaga, doon magsisimulang gumuho ang lahat ng kanilang inakalang kontrolado pa nila. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat ngunit mas satisfying na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Napakasarap kasing sabayan ng isang kwentong unti-unting bumabawi sa sakit, lalo na kapag nakikita mong hindi habang buhay nasa ibabaw ang taong matagal nang inapi. At ngayon, dito natin masasaksihan kung paano nagsimulang tumayo si Serafina hindi para gumanti, kundi para ibalik ang dangal na matagal niyang ipinaglalaban ng tahimik. Nang gabing umalis si Serafina sa bahay ng mga venerasyon, hindi siya agad umuwi sa inuupahan nilang bahay ni Leandro. Tahimik siyang dinala ni Ma'am Luwalhati sa isang maliit ngunit maayos na serviced apartment na pag-aari nito. Sa buong biyahe, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Taning tunog ng gulong ng sasakyan at mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Ngunit pagparada ng sasakyan, sakalang humarap si Ma'am Luwalhati sa kanya. "Hindi mo na kailangang magpanggap sa akin," mahinanom nitong sabi. Ilang segundo pang pinigilan ni Serafina ang sarili. Ngunit sa unang pagkakataon mula sa ihagis sa sahigang pagkain niya, doon siya tuluyang napaiyak. Hindi malakas, hindi magulo, kundi yung iyak na matagal nang nakabara sa dibdib at sa wakas ay nakahanap ng lulusutan. Inakap siya ni Ma'am Luwalhati nang walang imik. "Pasensya na po." Paanong nangyari to? Galit na sigaw ni Veronidia sa sala habang hawak ang telepono. Bakit parang sabay-sabay? Tahimik si Leandro, ngumit alam niya ang sagot. Hindi man niya kabisado ang lahat ng financial arrangements, alam niyang si Serafina ang dalas sumasalo sa mga iyon. Hindi niya lang talagang inamin sa sarili kung gaano kalaki ang ginagawa ng asawa niya. Maging si Isagani ay namutla nang tumawag ang isang supplier at sabihing hindi na sila papadalhan ng stocks hanggat hindi na babayaran ang luma nilang balanse. Si Clarimond naman ay halos himatayin sa hiya sa loob ng grocery matapos 3 beses iswipe ang card nang walang nangyari. Si Isabela, na maagang dumating sa bahay para makibalita, ay napaatras nang marinigang sigawan sa loob. "At sino nga asahan natin ngayon?" tanong ni Clarimond habang nagwawala. Hindi ba si Serafina may hawak ng mga nakausap sa bangko? Tumalim ang tingin ni Veronidia. "Tawagan niyo sila." At doon nagsimula ang sunod-sunod na tawag, mga texts at voice messages na parang ulan sa telepono ni Serafina. Noong una ay pinapanood lamang niya ang screen ng cellphone mula sa mesa ng apartment. Sunod-sunod ang pangalan, Veronidia, Clarimond, Leandro, Isagani, minsan si Isabela pa. Hindi niya sinagot kahit isa. Umabot sa 12 ng missed call sa loob lamang ng umaga. Bago magtanhali, halos 100 na ang kabuuang bilang. Nasa tapat niya noon si Attorney Rainier Sarmiento na tinawagan agad ni Ma'am Luwalhati pagkasikat ng araw. Binasa niya ng maigi ang ilang dokumentong bala ni Serafina, mga resibo, agreements, temporary arrangements at mga communication logs na nagpapatunay na sa loob ng matagal na panahon ay si Serafina lang ang tahimik na nag-aayos sa mga problema ng pamilya venerasyon nang hindi man lang kinikilala. "Serafina," sabi ni Rainier habang inaayos ang salamin, "linawin natin, wala kang legal na obligasyong sagipin silang muli.
Ang marami sa mga ginawa mo noon ay pabor at personal accommodation, hindi utang ng batas ang kabaitan mo. Tahimik na nakinig si Serafina. Mabigat pa rin ang dibdib niya, ngunit hindi na siya umiiyak. Parang may bagong linaw na unti-unting humuhubog sa loob niya. Hindi ko gustong ipahamak sila. Mahinaw niyang sabi. Hindi ko lang gustong ako na naman ang ipampuno sa lahat ng butas nila. Tumanggi si Rainier, at may karapatan kang sabihin iyon. Sa mga oras ding yon, unti-unting nalalaman ng ilang taong malapit sa katotohanan. Ang nangyari, si Abenilda na saksi sa pag-alis ni Serafina noong gabi ay hindi na nakapagpimpe at naikwento kay Uldina ang nasaksihan. Si Uldina naman na matagal nang nahihiya sa ginagawa ng pamilya venerasyon kay Serafina ay napaluha na lamang. Si Ma'am Fina lang naman ang mabait sa bahay na iyon, sabi ni Uldina kay Tarsilo habang nagwawalis sa may likod bahay. Kapag may sakit ang anak ko, siya ang nagbibigay ng gamot. Kapag may kulang sa allowance, siya ang tumutulong, pero siya pa ang pinahiya. Napabuntong hininga si Tarsilo. Minsan, talagang kung sino ang pinakatahimik, siya pa ang unang inaabuso. Samantala, hindi lamang sa personal na problema nagsimulang gumaan ang loob ni Serafina. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, wala siyang kailangang saluhin na kapalpakan ng iba. Nakaharap niya ang sariling kalendaryo, sariling mga plano at sariling kakayahan nang hindi na niya kailangang itanong muna kung sino ang babagsak kapag pinili niya ang sarili niya. Ipinatawag siya ni Ma'am Luwalhati sa opisina nito kinahapunan. Pagpasok niya, naandun si Perlita Ong, ang may-ari ng ilang commercial spaces sa lungsod, si Corvin de los Reyes, isang logistics entrepreneur na ilang beses nang humihingi ng payo kay Serafina tungkol sa kanyang expansion, at si Salome Ibarra na may lumalaking food commissary at matagal nang gustong seryosohin ang financial systems ng kanyang negosyo. Nagtaka si Serafina, "Ma'am, bakit po silang lahat nandito?" Umupo si Luwalhati at marahang ibinaba ang tasa ng kape. Dahil tapos na ang buhay mo bilang tahimik na tagaayos ng problema ng ibang tao. Panahon na para itayo mo ang bagay na talagang sayo. Hindi agad nakaimik si Serafina. Si Corvin ang unang nagsalita. Matagal na kitang gustong kuning consultant sa expansion team ko. Alam kong ikaw ang nag-ayos sa valuation framework na ipinayo mo sa akin noon. Malaki ang naitulong nun. Sumunod si Salome. At yung inventory leakage problem ko, ikaw lang ang nakapansin kung saan nawawala ang kita ko. Hindi ko man nasabi ng maayos noon pero utang ko sa iyo ang pagkakaligtas ng negosyo ko. Ngumiti si Perlita. May bakante akong opisina sa ikalawang palapag ng building ko sa Plaza. Kung gusto mong magsimula ng sarili mong firm, ibibigay ko iyon sa maayos na terms. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil alam kong kikita ako kapag ikaw ang tenant. Napatingin si Serafina kay Ma'am Luwalhati at doon niya nakita ang isang tahimik na paniniwala na noon pa man ay inihahanda na pala siya para sa sandaling ito. Hindi ko alam kung kaya ko agad, mahina niyang sabi. Kaya ho, sagot ni Luwalhati. Matagal mo nang ginagawa. Ang pinagkaiba lang, ngayon pangalan mo na ang nasa unahan. Sa gabing iyon, unang beses na pinayagan ni Serafina na mangarap ng walang takot na may mahuhulog na ibang tao kapag siya ay umangat. Ngunit bago tuluyang sumulong, may isang sugat na kailangan niyang harapin, si Leandro. Kinabukasan, pumunta si Leandro sa apartment kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Hindi ito pinapasok agad ni Ma'am Luwalhati. Pinaghintay muna niya sa lobby hanggang pumayag si Serafina na kausapin ito sa maliit na receiving area. Pagpasok ni Leandro, halata agad ang pagkapuyat nito. Gusot ang polo, maputla ang mukha, at waring ilang oras nang hindi mapakali. "Fina," paus nitong bungad. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa tapat nito. Tuwid ang likod at malamig ang titig. "Pasensya ka na. Hindi ko alam na aabot sa ganun si Mama." Doon bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Serafina. Hindi galit, kundi pagod. "Huwag mong sabihing hindi mo alam.
Hindi man eksakto ang linyang binitawan niya, pero matagal mo nang alam kung paano nila ako tratuhin. Ilang beses mo akong nakitang bastusin. Ilang beses mong hinayaang saluhin ang problema nila. Ilang beses kang nanahimik tuwing ako ang nasasaktan. Napayuko si Leandro. Alam ko, mali ako. Mali ka, ulit ni Serafina. At hindi iyon isang gabi lang, hindi isang pagkakamali lang. Ugali na iyon ang pagpili sa katahimikan tuwing ako ang nasasaktan. Hindi nakaimik si Leandro. Pagkaraan ng ilang segundo, naglabas ito ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, pero gusto kong ayusin. Kahit hindi mo ako patawarin agad, gusto kong ayusin. Pinagmasdan siya ni Serafina. Noon, sapat na rahil ang ganitong pakikiusap para lumambot ang loob niya. Pero ngayon, may natutunan na siya. Hindi mo maaayos ang lahat sa isang sorry, Leandro, at hindi obligasyon kong turuan ka kung paano maging matapang. Kung gusto mong magbago, gawin mo, pero huwag mo nang asahan na ako na naman ang sasalo sa proseso mo. Tumulo ang luha sa mata ni Leandro, ngunit hindi iyon ang nagpalambot kay Serafina. Sa halip, lalo lamang nitong pinatibay ang nararamdaman niyang katotohanan na may mga sugat na hindi na dapat balutan ng awa lamang. Pag-alis ni Leandro, napaupo si Serafina ng matagal. Tahimik lamang siya, nakatanaw sa bintana. Maya-maya ay lumabit si Ma'am Luwalhati at inabot ang isang folder. Ano po ito? Tanong niya. Draft papers, sagot nito. Para sa kumpanyang itatayo mo. Binuksan niya ang folder. Sa unahan nito ay may nakasulat na pangalang, Serada Strategic Holdings. Apelido ng lola mo, sabi ni Luwalhati, para hindi mo makalimutan saang tibay ka nang galing. Napangiti si Serafina sa unang beses matapos ang maraming araw na sakit. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang magtrabaho hindi na bilang lihim na tagaayos ng ibang tao, kundi bilang babaeng unti-unting binubuo ang sariling pangalan. Tinulungan siya ni Rainier sa legal papers. Si Perlita ang nagpaayos ng maliit na opisina. Si Corvin ang naging una niyang major client. Si Salome naman ay agad pumirma ng consulting contract. Hindi nagtagal sumama rin si Tarsilio bilang logistics and operation support matapos nitong tuluyang iwanan ng bahay ng mga venerasyon. Pasensya ka na, Ma'am Pina. Ngayon ko lang nagawa, sabi ni Tarsilio ng unang araw nito sa opisina. Hindi pa huli ang lahat, Manong. Mahinahin na sagot niya. Habang unti-unting gumaganda ang takbo ng buhay niya, lalo namang lumalalim ang gulo sa kabilang panig. Ngunit hindi na iyon ang sentro ng mundo ni Serafina. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may sarili na siyang pintuan na siya mismo ang magbubukas, mesa na hindi siya ipapahiya at pangarap na hindi na nakasandig sa awa, takot o pagtitiis. At habang tahimik niyang pinipirmahan ang unang opisyal na dokumento ng sariling kumpanya, hindi niya alam na ang susunod na yugto ng buhay niya ay mas lalo pang magpapatunay sa isang babay na matagal ng totoo. Ang babaeng minsang pinagsabihang dumila sa sahig para makakain ay hindi pala gutom sa awa ng iba. Gutom siya sa dignidad, katahimikan, at buhay na sa wakas ay tunay ng kanya. Bago tayo dumako sa susunod ng mas mainit at mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyong nakikinig ngayon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood, dahil mas masarap samahan ng isang kwentong unti-unting lumalakas kapag alam mong may mga kapwa kang sabay ding humihinga sa bawat eksena. At sa bahaging ito, masasaksihan natin na may mga taong akala nila ay maaari silang manakit ng walang kapalit. Pero darating ang araw na muli silang haharap sa taong niyurakan nila at sa pagkakataong iyon, hindi na sila ang may kapangyarihan. Lumipas ang mga buwan pagkatapos itayo ni Serafina ang Serada Strategic Holdings. Hindi naging madali ang lahat, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, bawat pagod niya ay may malinaw na patutunguhan.
Hindi na siya gumigising para ayusin ang pagkakalubog ng pamilya ng asawa niya. Hindi na rin siya natutulog na may kaba kung anong panibagong butas ang kailangan niyang punan kinabukasan. Ngayon, gumigising siya para sa sariling mga kliyente, sariling kumpanya, sariling pangalan, at sariling kinabukasan. Sa loob ng 1 taon, unti-unting lumawak ang saklaw ng kanyang trabaho. Ang maliit na opisina sa gusali ni Perlita Ong ay hindi nagtagal ay naging masikip na para sa dami ng papel, tao, at proyektong dumaraan araw-araw. Si Corbin de los Reyes ay lalo pang lumago sa logistics dahil sa mga sistemang binuo ni Serafina para sa kanyang kumpanya. Si Salome Ibarra naman ay nakapagbukas ng 2 pang commissary branch. At sa tuwing may nagtatanong kung sino ang utak sa likod ng kanyang maayos na restructuring, iisang pangalan lamang ang binabanggit niya. Si Serafina Loren. Proud na sabi ni Salome, minsan sa isang supplier meeting. Hindi siya maingay, pero kapag siya ang humawak, tumitino ang gulo. Hindi lamang sa negosyo gumanda ang buhay ni Serafina. Naipagawa niya ang bubong ng lumang bahay ng kanyang ina sa San Isidro at kalaunan ay ipinagbili iyon upang makalipat sila sa isang mas maayos na bahay sa bayan. Si Tisoy ay nakatuntong na sa 3 taon ng engineering, mas maayos na ang pangangatawan at hindi na sakitin gaya ng dati dahil may sapat ng pambili ng gamot at maayos na tirahan. Si Miguela, na noon ay pagod na pagod sa katrabaho sa palengke, nakapagpahinga na rin kahit paano at tumutulong na lamang sa maliit na scholarship assistance desk na itinatag ni Serafina sa opisina para sa mga anak ng solo parents at tindera sa kanilang probinsya. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ni Serafina ay ang Livelihood Sewing Hub na binuo nila ni Benilda Rocarte. Nagsimula iyon sa 5 makinang panahi at 8 babaeng balo at hiwalay sa asawa. Makalipas ang ilang buwan, halos 30 kababaihan na ang sumasali roon at nakakapag-supply na sila ng uniform sa 3 paaralan at 2 small restaurants sa lungsod. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Serafina ang mga kababaihang nagtatawanan at abala sa pagtatahi, lumapit si Benilda sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, baka balik labada pa rin ako hanggang ngayon, sabi nito habang nakangiti. Umaling si Serafina. Hindi ako ang gumawa niyan mag-isa. Ikaw ang may tiyaga. Binigyan kilang ng pagkakataon. Tumango si Benilda. Minsan, yun lang talaga ang kulang sa tao. Isang pagkakataon na hindi may halong pangmamaliitan. Napaisip si Serafina sa sinabi nito. Totoo iyon. Kung tutuusin, iyon ang matagal na ipinagkait sa kanya ng pamilya venerasyon. Hindi pera, hindi material na bagay, kundi simpleng pagtingin sa kanya bilang taong may dangal. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi pa rin maayos ang kalagayan ng pamilya venerasyon. Matapos silang mapalayas sa inuupahang bahay ni Gorgonio Pelazar, pansamantalang tumira si Veronidia kay Divinora. Ang dating amiga niyang todo puri sa kanya noon, pero halatang napipilitan na lamang sa pakikisama ngayon. Si Clarimond at Isagani naman ay naglipat-lipat ng tirahan habang pilit pa ring pinagtatagpi ang mga natitirang koneksyon nila sa negosyo. Ngunit dahil nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa mga hindi natutupad na pangako ni Isagani at sa mga bouncing arrangements nila noon, maraming dating kakilala ang unti-unting lumalayo. Si Isabella na dating halos araw-araw nasa bahay ng mga venerasyon para makisawsaw at manulsol, ay hindi na rin gaanong kadalas magpakita. Kapag naroon siya, madalas ay para na lamang sumagap ng chismis o magbalita kung sinong may alam na raw sa nangyari sa pamilya. Ngunit sa totoo lang, siya man ay unti-unti nang iniiwasan ng mga tao. Dahil sa sobrang hilig niyang magkalat ng kwento, wala nang lubos na nagtitiwala sa kanya. Si Leandro naman ay tahimik na namuhay sa isang maliit na apartment malapit sa bodega ng kumpanyang pinapasukan niya ngayon. Sa tulong ni Corvin, nakahanap siya ng desenteng trabaho bilang transport coordinator. Wala iyong kasing taas ng dating inaasahan sa sarili niya, pero sa unang pagkakataon ay pinaghirapan niya ang lahat ng hindi umasa sa ina, sa kapatid, at lalong hindi kay Serapina. Sa mga buwan na lumipas, ilang beses pa rin niyang naisip na kausapin si Serapina, ngunit hindi niya gilawa. Naalala niya ang sinabi nito, na hindi obligasyon ng babae na turuan siyang maging matapang.
At marahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinubukan niyang matutong tumayo nang hindi nakasandal sa kahit kanino. Dumating ang araw ng Community Enterprise and Cooperative Summit, isang malaking pagtitipon ng mga negosyante, kooperatiba, rural development partners at mga local officials sa lalawigan. Isa iyon sa pinakamalaking event ng taon at si Serapina ang napiling maging pangunahing tagapagsalita para sa segment tungkol sa women-led community enterprise systems. Kasama niya sa organizing committee sina Ma'am Lualhati, Perlita Ong, Corvin de los Reyes, Dr. Yevano Celdran at ilang kinatawan ng Regional Business Chamber. Maaga pa lang ay puno na ang venue. Nandoon ang mga stall ng iba't ibang micro-businesses, livelihood groups, food processors at transport cooperatives. Sa isang sulok, abala ang event supplier sa pag-aayos ng centerpieces, sound system, at registration tables. Ang hindi alam ni Serapina, ang subcontractor na nakuha ng pangunahing event supplier para sa catering assistance ay walang iba kundi ang maliit na event service ni Clarimond. Dahil desperado na itong kumita, tinanggap niya ang project kahit mababa ang kita at wala siyang choice. Kasama rin ni Clarimond ng araw na iyon, hindi dahil may tiwala pa siya sa kakayahan ng anak niya, kundi dahil gusto niyang makiusap sa ilang dating kakilala na naroon sa summit. Umaasa siyang may maikakabit silang panibagong opportunity o kaya'y may malalapitan para sa pabor. Si Isagani ay hindi gaanong makapagpakita dahil may umiikot ng reklamo tungkol sa kanya, kaya't iniwasan muna niyang humarap sa maraming tao. Habang abala si Clarion sa may service area, napatigil siya nang marinig ang marahang bulungan sa paligid ng main entrance. Dumating na raw si Miss Loren. Siya ba yung consultant ng Sirada? Oo, siya rin yung nagpatayo ng livelihood hub sa dalawang bayan. Napalingon si Veronidia at doon niya nakita si Serapina. Hindi ito nakasuot ng sobrang magarang damit, ngunit napakapino ng dating nito. Isang simple ngunit eleganteng cream Filipiana blouse na ipinares sa tailored na pantalon, maayos na buhok at tahimik na tindig na hindi na kailangang magyabang para mapansin. Sa magkabilang gilid niya ay sina Ma'am Lualhati at Perlita Ong, habang ilang organizer ang sumalubong at magalang na yumuko ng bahagya. Good morning, Ma'am Sera. Nandito na po yung mga kinatawan ng women's cooperatives. Dagdag ng isa pa. Madam President, nandito na rin po yung mga kinatawan ng women's cooperatives. Hindi makagalaw si Veronidia sa kinatatayuan. Si Clarimond naman ay tila nalunok ang sariling laway. Ito ba yung babaeng pinagsabihan nating dumila sa sahig para makakain? Ito ba yung babaeng minamaliit niya dahil sa simpleng pananamit at tahimik na kilos? Bakit parang lahat ng tao sa paligid ay humihinto para magbigay daan dito? Naramdaman ni Veronidia ang kakaibang kirot sa dibdib. Hindi iyon simpleng hiya. Iyon ay takot na halo sa pagsisisi, pero hindi pa lubos na mapangalanan ng kanyang pagmamataas. Nang magsimula ang programa, pinanood nila si Serapina mula sa dulong bahagi ng venue. Hindi ito nagbida-bida sa entabla, ngulit sa bawat salitang binibitawan niya tungkol sa tamang paghawak ng pondo, dignidad ng maliliit na negosyante, at kahalagahan ng systems kaysa yabang, lalo lamang naging malinaw kung bakit siya rinirespeto ng mga tao. Kapag ang negosyo ay itinayo sa pagpapanggap, Sabi ni Serapina sa entablado, madali itong gumuho, pero kapag itinayo sa disiplina, tiwala at malinaw na pananagutan, kahit maliit sa simula, kaya nitong bumuhay ng mas maraming tao. Hindi niya alam na bawat salitang iyon ay parang direktang patama sa mga taong minsang bumuhay sa ilusyon ng yaman sa loob ng pamilyang venerasyon. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya ang maraming negosyante, lokal na opisyal at mga kinatawan ng cooperatives. Isa-isa silang nakipagkamay at humingi ng payo. May ilang kabataang eskolar ding lumapit para magpasalamat sa scholarship support program niya. Habang abala si Serapina sa pakikipag-usap, nakita siya ni Leandro sa di kalayuan. Nandyan siya bilang representative ng logistics team ni Corvin. Hindi niya inaasahang makikita niya si Serapina ng ganun, hindi lamang maayos, kundi buo. Parang unang beses niya itong talagang nakita, hindi bilang asawa niya, hindi bilang taga-ayos ng problema ng pamilya nila, kundi bilang isang taong may sariling lakas at mundong hindi umiikot sa kanya. Lumapit si Leandro ngulit hindi agad nagsalita, hanggang sa napansin siya ni Serapina. Tumanggo lamang ito bilang pagbati.
Leandro? Congratulations, mahinang sabi niya. Deserve mo lahat ng to. Hindi agad sumagot si Serapina, ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang pait sa mukha niya. Hindi rin lambing. Isa lamang tahimik na pag-aamin na pareho na silang nasa bagong yugto ng buhay. Salamat, sagot niya. Bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, dumating si Veronidia kasama si Clarimond. Halos manginig ang mga kamay ni Clarimond habang hawak ang maliit na bag nito. Si Veronidia naman ay halatang pilit ang tindig pero bakas na bakas din ang hirap niyang lunukin ang sariling hiya. Serapina, simula ni Veronidia. Maraming taong nakakakita sa paligid ngunit walang kahit anong yabang sa mukha ni Serapina. Humarap siya ng maayos, walang galit, walang pagkataranta. Ano po yun? Mahinahong niyang tanong. Napayuko si Veronidia. Parang hirap na hirap itong ilabas ang mga salitang patagal na nitong iniiwasan. Gusto kong makausap ka, kahit saglit lang, sabi nito. Tumingin si Serapina sa schedule folder na hawak niya, saka kay Ma'am Luwalhati na nasa may likod. Tumanggo si Luwalhati na parang sinasabing nasa kanya ang desisyon. Sige po, sagot ni Serapina. Doon tayo sa may side lounge. Pagdating nila roon ay halos walang gustong magsalita sa unang ilang segundo. Nandoon sina Veronidia, Clarimond at ilang sandali pa'y sumunod din si Leandro. Bahagyang umatras si Clarimond bago nagsimulang umiyak. Fina, alam kong wala akong karapatang humingi pa ng kahit ano, pero lugmok na kami. May kaso si Isagani. Wala kaming maayos na pagkukunan. Si Mama, napatingin siya kay Veronidia. Hindi na rin maayos ang lagay. Hindi pa rin sumagot si Serapina. Si Veronidia ang tuluyang bumitaw. Umupo ito sa gilid ng silya at pinisli ang sariling mga daliri. Hindi na ito ang babaeng punong-puno ng yabang sa hapagkainan noon. Basag ang boses nito nang nagsalita. Mali ako, sabi nito. Masyado akong naging mataas. Masyado kong minaliit ang babaeng mas marangal pala kaysa sa aming lahat. Tahimik ang paligid. Hindi ko hihilingin kilimutan mo ang ginawa ko. Pero kung may natitira ka pang awa, doon siya pinutol ni Serapina, ngunit hindi sa paraang marahas. May awa ako, pero hindi na ako babalik sa lugar kung saan kailangan kong kalimutan ang sarili ko para lang makapagligtas ng iba. Napaluha si Clarimond. Si Leandro naman ay napayuko, ngunit hindi na siya nakialam. Alam niyang hindi siya ang dapat magsalita ngayon. Nagpatuloy si Serapina, mahinahon ngunit malinaw. Pwede kong kayong payuhan kung paano mag-umpisa ulit ng maayos. Pwede kong kayong ituro sa mga tamang tao para humarap sa legal na proseso. Pwede ko ring sabihin na may mga paraan para makabangon ang tao kapag totoo ang intensyon niyang magbago. Pero hindi na ako ang sasalo sa lahat ng utang, gulo at kapalpakan ninyo. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Walang nakaimik. At sa sandaling iyon, naunawaan ng pamilyang Venerasyon na ang babaeng kaharap nila ngayon ay hindi na ang dating Serafina na kayang bastusin, paikutin at patahimikin. Ito na si Serafina Lloren, isang babaeng marunong ng magpatawad ng hindi nagpapagamit, marunong tumulong ng hindi inuubos ang sarili, at higit sa lahat, marunong ng panatilihin ang dangal kahit kaharap pa ang mga taong minsang tumapak dito. Ngulit kahit malinaw na ang hangganan, may isang huling pagsubok pang darating sa puso niya. Isang desisyong hindi tungkol sa galit, kundi tungkol sa uri ng taong nais niyang manatili sa kabila ng lahat ng sakit na dinaanan niya. Bago tayo tuluyang dumating sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyong nakikinig hanggang dulo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap kasing samahan ng isang kwentong may sakit, pagbangon at hustisya kapag alam mong may kapawang sabay ding umaasa sa matinong wakas.
At ngayon, narito na tayo sa bahaging hindi na tungkol sa paghihiginti, kundi sa tamang pagsasara ng mga sugat, sa pananagutang hindi na matatakasan, at sa buhay na sa wakas ay tunay ng karapat-dapat kay Serafina. Matapos ang pag-uusap nila sa side lounge ng summit, umuwi si Serafina ng may mabigat ngunit malinaw na pakiramdam. Hindi siya masaya sa pagkakalugmok ng pamilyang tenerasyon, ngunit hindi rin siya gumuho sa awa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, malinaw ang hangganan sa puso niya. Maaari siyang maawa nang hindi isinusuko ang sarili. Maaari siyang tumulong nang hindi muling nagpapagamit. At higit sa lahat, maaari siyang magpatawad nang hindi binubura ang katotohanan ng mga sugat na iniwan sa kanya. Kinagabihan, nasa veranda siya ng bahay nila Miguela nang may makalapit ang kanyang ina na may dalang-dalawang tasa ng salabat. Tahimik silang naupo sa lumang bangkong kahoy habang mula sa loob ng bahay ay maririnig ang mahinang tawanan nila Tisoy at ng ilang batang scholar na tinutulungan ni Serafina sa weekend mentoring. "Parang ang bigat pa rin ang iniisip mo, anak," sabi ni Miguela habang iniabot ang dasa. Tinanggap iyon ni Serafina at tumingin sa madilim na langit. "Nakita ko sila kanina, ma. Hindi na sila katulad ng dati. Wala na yung yabang. Pero nandun pa rin yung sakit sa akin." Tumanggo si Miguela. "Natural lang yan, anak. Hindi naman nangangahulugang masama kang tao kapag naaalala mo pa rin ang sakit. Pero ayokong maging mapait," mahinang sabi ni Serafina. "Ayokong umabot sa puntong matutuwa ako sa pagdurusa nila." Napangiti si Miguela ng bahagya. "Ang kaibahan mo sa kanila, anak, hindi ka nilamon ng pagmamataas kahit may dahilan kang gumanti. Kaya huwag kang matakot sa puso mo. Alam nitong hanggang saan lang ang tama." Kinabukasan, nagkaroon ng sunod-sunod na development sa kaso ni Isagani. Sa tulong ng mga dokumentong naipon ni na Attorney Ranier at ng mga complainant na dati nang niloko ng kung ano-anong investment opportunities, mas lumakas ang kaso laban dito. Hindi ito yung eksena na parang sa pelikula na bigla siyang dinampot sa gitna ng kalsada. Sa halip, mas mabigat at mas makatotohanan ang nangyari. Isa-isa siyang pinadalhan ng demand letters, sinampahan ng civil at criminal complaints, at unti-unting nawalan ng kakampi. Ang ilang taong dati niyang napapaniwala sa matatamis na pangako ay nagsimulang sumalita. Ang iba ay galit. Ang iba naman ay pagod na pagod sa paulit-ulit niyang palusot. Isang umaga, habang nasa opisina si Serafina at sinusuri ang proposal para sa panibagong community hub, dumating si Clarimond nang hindi nagpapasabi. Hindi na ito ang dating maingay, laging nakaayos at palaong babae na kilala niya noon. Halatang puyat, kupas ang lipstick at nanginginig pa ang mga daliri habang hawak ang strap ng bag. "Anong kailangan mo?" mahinang tanong ni Serafina, ngunit hindi siya nag-alok agad na umupo ito. Napayuko si Clarimond. "Wala akong karapatang humingi ng pabor. Alam ko yun. Pero gusto ko lang sabihin, tama ka. Sa lahat ng taon na minamaliit kita, hindi ko naisip na habang nagmamalaki kami, ikaw pala ang tahimik na nagbubuhat sa amin." Hindi agad nagsalita si Serafina. "Kung talagang pagod ka na," sabi ni Serafina at tumingin sa kanya. "Tumigil ka na sa pagtatakip. Magtrabaho ka ng marangal. Harapin mo ang problema ninyo nang hindi umaasa sa drama at awa ng iba." Napasinghap si Clarimond at tumanggo. "Gagawin ko." "At isa pa," dagdag ni Serafina. "Huwag mong gamitin si Minel para kaawaan ka ng mga tao. Ang bata ang pinakaunang nasasaktan sa gulong ginawa ninyo." Napaiyak si Clarimond ng mas tahimik sa pagkakataong iyon. "Hindi ko na uulitin." Pag-alis ni Clarimond, saka lamang napabuntong hininga si Serafina. Hindi niya inasahang darating ang araw na makakarinig siya ng ganong pag-amin mula rito. Ngunit alam niyang ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa luha lamang. Kailangan pa iyong patunayan sa panahon. Lumipas ang ilang linggo at habang abala si Serafina sa pagpapalawak ng foundation at negosyo, unti-unti ring nagbago ang takbo ng buhay ng ilang tao sa paligid niya. Si Leandro ay nanatili sa trabaho kay Corvin at tahimik na nagpursigi. Hindi na siya nangulit kay Serafina. Sa halip, ipinakita niya sa gawa ang sinasabi niyang pagbabago. Siya ang sumagot sa ilang gastusin ni Minel sa eskwela nang mawala ng maayos na kita sina Clarimond.
Siya rin ang sumundo kay Veronidea minsan mula sa klinika nang atakihin ito ng high blood pressure dahil sa sunod-sunod na problema. Sa tulong ni Father Elpidio, nagsimula ring mag-counseling si Leandro. Hindi iyon alam ng maraming tao pero napansin ni Corvin ang pagbabago rito. Mas tahimik siya ngayon, sabi ni Corvin kay Serapina minsan habang magkausap sila sa meeting room. Pero hindi na yung tahimik na umiiwas. Tahimik na nagsisikap. Sandaling tumahimik si Serapina bago tumanggo. Mabuti iyon. Hindi na sila humaba pa sa usapan. Pareho nilang alam na may mga pagbabago sa tao na hindi ibig sabihin kailangang ibalik ang nakaraan. Minsan, sapat nang malamang may natutunan ng isang tao sa pagkakasira niya. Samantala, si Veronidea ay tuluyan ng nanghina. Hindi dahil sa biglaang parusang melodramatiko, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan, edad at stress na matagal na niyang hindi inamin. Nang mabalitaang hindi na maayos sa simpleng pakikiusap ang mga kaso ni Isagani at nang masaksihan niyang isa-isang lumalayo ang mga dating amiga at kakilala, unti-unti nang bumigay ang kayabangan niya dating sandata niya sa lahat ng tao. Isang hapon, nakatanggap si Serapina ng tawag mula kay Father Elpidio. "Anak," mahinaong sabi ng pari, "nasa maliit na inuupahang kwarto si Veronidea. Mataas ang pride niya pero mas mataas na ngayon ang takot niya. Hindi kita pinipilit, gusto ko lang ipaalam." Tahimik si Serapina sa kabilang linya. Minsan, dagdag ni Father Elpidio, ang tunay na lakas ay yung marunong humarap sa sugat ng hindi na nananakit pabalik. Kinagabihan, matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya si Serapina na puntahan si Veronidea. Hindi para bumalik bilang manugang, hindi rin para akuin uli ang mga problema nito, kundi para tuluyang isara ang pinto ng nakaraan ng hindi may dalang laso ng puso. Simple lamang ang kwartong inuupahan ni Veronidea. Mainit, makipot, at malayo sa anyo ng buhay na dati nitong ipinagmamalaki. Pagpasok ni Serapina, nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, mahina, at tila hindi makapaniwalang siya mismo ang dumalaw. "Bakit ka narito?" paos na tanong ni Veronidea. Ibinaba ni Serapina sa mesa ang paper bag na may lamang gamot, ilang prutas, at listahan ng community health services na maaring lapitan. "Hindi para ayusin ang buhay mo," diretsahang sabi niya. "Hindi rin para sabihing okay na ang lahat. Dinalhan kita lang ng kailangan mo." Matagal na napatitig sa kanya si Veronidea. Pagkatapos ay unti-unti nang napuno ng luha ang mga mata nito. "Hindi mo dapat ginagawa to para sa akin," nanginginig nitong sabi. "Tama ka. Hindi ko kailangan. Pinili ko lang. At may hangganan iyan." Tumulo ang luha ni Veronidea. "Ikaw ang pinakamay dignidad sa aming lahat. Pinahiya kita. Tinapakan kita. At ngayon, ikaw pa rin ang marunong maging tao." Hindi sumagot agad si Serapina. Tinitigan niya ang babaeng minsang naghari-harian sa hapagkainan at itinuring siyang parang aliban. Ngayon, wala na rito ang yabang. Wala na ring saysay ang paggaganti. "Pinapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin niyon na babalik ako sa dati. May mga bagay na hindi na dapat ulitin." Napahagulgol ng tahimik si Veronidea. Hindi na iyon ang iyak ng babaeng nagdadrama para kaawaan. Iyon ay iyak ng isang taong sa wakas ay sinampal ng katotohanang huli na niyang natutunan. Pag-uwi ni Serafina ng gabing iyon, pakiramdam niya ay may malaking bato na unti-unting naalis sa dibdib niya. Hindi dahil naayos ang lahat, kundi dahil hindi na niya dala ang bigat ng galit. Ang natira na lamang ay malinaw na alaala at matibay na hangganan. Lumipas ang mga buwan. Si Clarimond ay nagsimulang magtrabaho ng maayos sa isang event supplier at unti-unting binayaran ng ilan sa mga personal niyang utang. Hindi man naging madali ang pagbabagong iyon, wala na siyang choice kundi harapin ang realidad. Si Isagani naman ay patuloy na humaharap sa mga kaso at napilitan ding ibenta ang mga natitirang ari-arian upang makapagbayad sa ilan sa mga obligasyon niya. Si Isabela naman ay halos nawala sa eksena sa barangay dahil wala nang gustong maniwala sa mga tsismis nito. Si Leandro ay nanatiling tahimik ngulit matino ang direksyon.
Hindi na siya muling humiling ng pagbabalikan kay Serafina. Sa halip, dumalo siya sa mga gawain ng foundation bilang volunteer driver kapag kailangan ng scholarship caravan sa mga baryo. Hindi siya nagpipilit mapansin, at marahil iyon ang unang patunay na may tunay ngang nagbago sa kanya. 2 taon matapos ang gabing nagbago ang takbo ng buhay ni Serafina, ginanap ang anibersaryo ng Miguela Lloren Scholarship and Livelihood Foundation. Isang malaki ngulit payapang pagtitipon iyon sa bagong multipurpose hall na pinunduhan ng foundation kasama ang ilang donors at cooperatives. Naroon ang mga eskolar, mga benepisyaryo ng Sewing Hub, ang mga empleyado ng Serada Strategic Holdings at ang mga taong naging bahagi ng pagbangon ni Serafina, sina Ma'am Lualhati, Perlita Ong, Corvin de los Reyes, Salome Ibarra, Dr. Ivano Celdran, Binilda Rocarte, Tarsilo, Avenilda, Uldina, Father Elpidio at maging si Leandro at si Minel. Hindi na nakadalo si Veronidia dahil mahina pa ang katawan nito, ngulit nagpadala ito ng maikling liham. Tahimik iyong binasa ni Serafina backstage bago magsimula ang programa. Sa liham, wala nang paligoy-ligoy. Isang simpleng paghingi ng tawad. Isang pag-aamin na mali ang pride niya. Isang pasasalamat na sa kabila ng lahat, hindi siya tuluyang tinalikuran ng kabutihang minsang minamaliit niya. Paglabas ni Serafina sa intinabla, sinalubong siya ng palakpakan. Hindi iyon palakpak para sa isang babaeng nagpayaman lang. Palakpak iyon para sa isang taong ginamit ang sakit para bumuo ng bagay na may kabuluhan sa iba. Sa dulo ng programa, habang nakatingin siya sa mahabang mesa ng pagkain para sa mga eskolar, biyuda, manggagawa at mga batang inaalalayan ng foundation, biglang bumalik sa kanya ang alaala ng basag na plato, nagkalat na kanin at malamig na boses na minsang nagsabing, "Dumila ka sa sahig kung gusto mong kumain." Napangiti siya, hindi sa yabang kundi sa tahimik na pagkamangha sa layo ng nilakbay niya. Lumapit si Miguela at marahang humawak sa kanyang kamay. "Anak," sabi nito, "tignan mo ang mesa." Tumingin si Serafina sa mahabang hanay ng pagkain, sa mga batang masayang kumakain, sa mga inang may dignidad na nakaupo at hindi nakikiusap, sa mga trabahador at eskolar na malaya at panatagang mukha. "Wala nang taong magdidila sa sahig dito," bulong ni Miguela. Doon tuluyang napuno ng luha ang mga mata ni Serafina. Nang oras na niyang magsalita sa harap ng lahat, huminga siya ng malalim at tinignan ng mga taong nasa harap niya. "May panahon sa buhay," sabi niya, "na akala mo ang pagtitiis ang sukatan ng kabutihan. Pero hindi. Darating ang araw na kailangang tumayo ka at umalis, hindi para maghinggan, kundi para iligtas ang sarili mo. At kapag ginawa mo iyon, unti-unti mong matutuklasan na may mesa palang nakalaan sa'yo. Mesa na hindi ka ipapahiya. Mesa na may lugar para sa dangnal mo. At kapag nahanap mo na iyon, sana gamitin mo rin ang lakas mo para maglatag ng mesa para sa iba." Tahimik ang buong hall sa loob ng ilang segundo bago umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Sa gabing iyon, umuwi si Serafina kasama ang kanyang ina at kapatid sa tahanang siya mismo ang tumulong bumuo. Walang sigaw, walang habulan, walang bitbit na galit, tanging kapayapaan lamang at ang malalim na katiyakan na hindi na siya kailanmang babalik sa mundong kumain sa dangnal niya. Ang babaeng minsang pinagsabihang dumila sa sahig para kumain ay siyang babaeng nagpapakain sa daan-daang tao ng may respeto at malasakit. Ang babaeng minamaliit dahil tahimik ay siyang babaeng pinakikinggan ng mga lider, negosyante at ordinaryong manggagawa. At ang babaeng akala nilang kaya nilang apihin habang buhay ay natutong tumayo, lumayo, maghilom at magtagumpay nang hindi nawawala ang kabutihan. Doon nagtapos ang kwento ni Serafina Lloren, hindi bilang biktima ng malupit na biyanan, kundi bilang isang babaeng minsang nasaktan, ngunit sa huli ay naging mas matibay, mas marangal at mas mapayapa kaysa sa lahat ng taong minsang sumubok na ibagsak siya.